Hapon na nang maituloy ni Di yung paggagawa ng pinto sa aming kulungan para sa mga ililipat naming mga biik. Kasi dapat kaninang umaga pa niyang inumpisahan dahil nga sobrang lakas ng ulan halos maghapon. Kaya naman naantala ang kanyang paggawa at ngayon lang niya ipinagpapatuloy. Hindi ko na nakuna ng video kanina yung pagwi-welding niya kasi tulad ng dati kapag may ginagawa ako ay hindi na ako nagbibideo. At ito na nga, umpisahan na ni Di ikabit sa kulungan yung kanyang unang nagawang pinto para dito sa mga biik na ililipat namin. Maigi na nga lang at may mahabang extension wire si kuya para makaabot dito sa aming kulungan. Kaya naman malaking bagay ito sa amin. Ganyan naman si kuya at si ate kapag may ginagawa kami at alam niyang kulang ang aming mga kagamitan at meron sila. Hindi sila nagdadalawang isip na magpahiram sa amin. Kaya naman palaking pasalamat palagi namin sa kanila. Inimpisahan na nga ni Di ang pagwi-welding para ikabit itong pinto. Pasabit lang mga kagala ang ginawa ni Di kasi ang gusto niya ay pwedeng tanggalin kapag gusto niyang tanggalin at kung pwede namang steady lang na nandyan din lang siya. At malaking bagay din nga mga kagala na nakakapag-utay-utay din si Di para sa kanyang pagwi-welding para kapag ganitong day off niya, kapag may mga bagay na pwedeng gawin dito sa bahay ay siya na yung nag-uunti-unti. At yan na natapos na niyang ikabit yung pinto namin. Ganyan lang mga kagala ng style na ginawa niya, yung pwedeng tanggalin at pwedeng ibalik kapag gusto niya kasi iwan ko kung anong trip niya. Basta yan daw talaga ang gusto niya. Sa akin okay lang naman, suportahan na lang kung ano ang gusto niya. Dahil magdidilim na nga dyan mga kagala, kaya hindi rin natapos gawin yung lock ng pinakang pinto. Kaya naman kinabukasan na niya gagawin. At kinabukasan nga ng umaga, bago kami mag-umpisa, ay namitas muna siya ng papaya. Matagal-tagal din naming hinintay ang mga papaya na ito at nung mahinog naman ay sunod-sunod naman sila. Hindi sila ganong kadidilaw pero matatamis ang kanyang bunga, kaya kumain muna kami. Pagkatapos namin kumain ay inumpisahan na ulit ni Day yung paglalagay ng lock dito sa pinto ng aming kulungan ng aming mga biik. Ayan na nga yung bakal at sinusukat-sukat niya kung gaano kahaba lang ang ilalagay niya. Tapos ilalagari na rin niya kasi siya lang naman talaga ang gagawa niyan. Hindi naman ako makatulong sa kanya, siya lang nakakaalam ng kanyang gagawin. Pagkatapos, ayan, tinatry na niya ulit isukat para kung paano niya padadaanan ng welding para maidikit yung pinakang lock ng pinto nitong aming babuyan. Pagkatapos niyang masukat-sukat, inumpisahan na rin niya mga kagala ang kanyang pagwi-welding para matapos na rin agad siya. Kasi marami pa siyang mga planong dagdag gawin dito sa aming babuyan. Kumbaga wala pa kami sa kalahati sa mga gusto naming gawin. Nai-enjoy na rin talaga namin mga kagala kahit first time namin magbaboy. Ganito pala yung feeling na dati gustong gusto mo lang pero ngayon nandito na talaga nai-enjoy mo na siya. At ayan na nga yung lock na ginawa ni Di, ganyan lang kasimple. Binili ko lang niya yung bakal na yan, yung steel bar. Tapos ayan na, nilagyan lang niya yung kulay blue na yun nung tubo para pinakang salpakan. Tapos ayan, tinatry-try ko nga ngayon. Ayan si Marites. Si Marites, yung anak niya yung ilalagay namin dyan. At ito na nga yung mga anak niya. Naku, sobrang kukulit na nila mga kagala. Kaya hindi na sila ililipat doon sa bagong kulungan na aming ginawa. Kasi sa tuwing kami nagpapakain ay hindi na talaga po pwede dyan. At ito naman si Lena, kasama yung mga anak niya. Ang pinagkaiba lang ng anak ni Marites at ni Lena, itong kay Lena ay medyo mapupunggok na matataba. Samantalang itong kay Marites, mahaba siya pero malulusog din naman. Magkaiba nga sila, mahaba at maiksi. Ang mahalaga, pares talaga silang nakakatuwa. Patanghalin na rin naman, kaya pagkatapos ni Di gawin yung pinto ng mga biik namin, ayan, maglilinis muna ako nitong kulungan. Talagang mga kagala, ako'y nakakostume pa kapag naglilinis kasi sa sobrang amoy ng dumi ng baboy. Minsan kasi kapag ayaw ko pang maligo, talagang dikit na dikit sa damit mo or sa balat. Kaya nagja-jacket na lang muna ako at naglalagay ng sapin sa ulo. Pinakasombrero ko. Tapos lilinisan ko na muna si Lena bago sila pakainin. I-sprayhan ko lang muna yung mga katawan niya kasi kapag may mga dumi-dumi nga na hindi naman kaya na agad buhusan ng tubig sa tabo. Tapos kapag may mga hindi ako matatanggal naman sa lapag na mga dumi niya, saka ko wawalisin para malinis kong mabuti. Ayan, habang naglilinis nga ako dyan, nangungulit na yung mga biik. Nakakatuwa sila mga kagala kasi araw-araw sanay na rin talaga sila sa tao at nakikipaglaro na rin. Pagkawalis ko niyan, sabay ko ng paliliguan si Lena. Dahan-dahan lang ang pagbubuwas ko para hindi mabasa yung higaan ng mga biik kasi mahirap na kapag ang mga biik ilaging basa ang higaan, nagtatai sila. Pagkatapos ko kay Lena, dumiretso na rin ako magpaligo at maglinis sa mga anak ni Marites. Ayan nga, tinulungan na ako ni Di para mas mapadali kami. Sabay pakain na rin agad namin sa kanila ng pananghalian at bigla ngang umulan, sabi ko nga magpapahinga na lang muna kami ni Di. Mamaya na lang namin tatapusin ang paglilipat namin ng aming mga biik kaya nagpalipas oras na lang muna kami.
At pagkatapos ng kinahapunan, ayan hapon na naman, nag-umpisa na kami ni Di na maglipat ng mga biik, yung mga anak nga ni Marites. Siyam yan mga kagala, kaya ang ginawa namin ni Di ay isa-isa na lang naming binuhat. Ang balak sana namin ay gugutumin namin at pasusunodin na lang namin sa pagkain, kaya lang baka hindi mag-work, baka magtakbuhan lalo, mahirapan pa kaming magbahabol. Kaya naman isa-isa na lang namin siyang inilipat na may kasamang pag-iingat. At ayan nga sila nakakatuwa. Talagang enjoy na enjoy sila sa bagong kulungan nila ngayon. Maluwag kasi ang takbuhan nila. Kaya naman ayan, sige na ang survey nila at sige na ang kahasaid nila ng mga basa-basa sa lapag. Sabay pakain na rin ni Di para sa panghapunan. Tingnan nyo naman, tuwang-tuwa sila. Para sigurong nanibago, ika naman imaluwag at malaki na ang kanilang natatakbuhan. Ganon din ang kanilang pakainan. Nasanay kasi sila mga kagala sa kawayan. At ayun nga si Marites, inilagay muna namin siya dun sa may puno ng niyog habang inaayos namin yung kanyang lilipatan. Balak namin mga kagala na ilipat muna si Marites dito sa may bahay ng aming manukan. Kasi nga, nagtanggal na kami ng mga manok. Kaya bakante na itong bahay kubo namin ng aming mga manok. Diyan muna namin ilalagay si Marites para habang ginagawa yung kanyang farrowing ay hindi siya mauulanan. Mabasa man ay iba-iba sa lapag lang pero hindi siya as in mababasa ng ulan talaga. May oras pa naman kaya binuhat na namin ni Di yung farrowing papunta dito sa gagawin namin para kay Marites. Kaya sabi namin para habang may oras pa at hindi pa naman ganung ulit nagdidilim ay makapag-utay-utay na si Di para makapagtiktik ng semento. Bahagya pa nga namin ulit sinisipat-sipat itong paglalagay ng farrowing kasi sabi ko kay Di baka mamaya ay tagilid na naman siya. Tulad kasi nung unang farrowing na inilagay namin mga kagala, hindi namin napansin ay talagang as in tagilid siya. Kaya sabi ko kay Di bago siya magtiktik ay sipatin munang mabuti. At ito na ang mga inilipat naming mga biik. Kaya mga kagala, kinahapunan pagkatapos naming ilipat yung aming mga baboy, yung anak ni Marites. Ayun nga si Marites. Habang inahanda ni Di yung kanyang farrowing dito sa kabila, ayan sinisimintuhan na ni Di. Ito nga yung mga anak ni Marites. Ayan mga kagala, nakakatuwa siya. Oh. Yan yung purpose nung ginawa ni Di na pinakangkanal dun sa kanyang baba nitong aming babuyan. Wala pa dito sa bungad, dyan sa kalagitnaan. Tapos sa baba, medyo may pinakangkanal-kanal siya. Kasi ang purpose niyan para dun magdumi yung mga baboy. Tapos medyo babasahin mo lang palagi doon para doon lang talaga yung matukyan nilang kanilang dumihan. Kaya yan nakakatuwa sila, doon talaga sila nagdumi oh. Tapos dito, malinis siya dito. Kung may dumi man, kunting-kunti lang doon sa dulo. Kasi nga naapakan nila yan, pagkadumi nila, siguro naapakan, nadala pataas. Pero kung titingnan ninyo, marami talaga yung dumi niya na nandun sa baba. Ayun, nakita nyo. Nakakatuwa. At ayan sila, basta lumapit na kami dito, alam na nilang kakain na sila. Kaya nagsisili para sila dyan. Tingnan nyo naman ginawa oh. Yung dapat pakainan nila, talagang ginawa nilang higaan eh. Ang kukulit. Oh. Oh, diba? Malinis. Tapos, wawalisin na lang namin doon. Para yung gagawin ni Ding hukay, yung mga dumi ay hindi masyadong nasa hukay lahat. Tubig lang talagang pupunta sa hukay. Ayan dito. Oh. Ayan yung mga dumi nila oh. Diyan lang talaga sila nagdumi. Very good! Sunudan sila. Oh. Gutom na? Ha? Gutom na? Saglit na lang. Saglit na lang. Ayan sila. Nakakatuwa sila mga kagala. Ang lulusog nila. Thank you Lord. Kuwera usog. Tapos ito na yung ginagawa ni Dina para sa farrowing ni Marites. Para maibalik na namin si Marites. Pero itong kabilang farrowing namin, paggagawa ng farrowing na yun ni Di sa kabila para kay Marites, din muna namin ililipat itong Selena kasi itong farrowing na to ay patatas-taas ni Di kasi napakababa niya oh. Kita nyo naman yung likod ni ni Lena, hindi pa siya ganung lumalaki talaga or umiidad talaga. Na siya, sukong na siya doon sa farrowing niya kaya ayusin pa rin niya ni Di. Ginagawa na rin dyan ni Di ng pakainan niya. Yan. Medyo tinaas-taasan ni Di para daw hindi masyado nakakasalo yung mga biik. Yan, ganyan. Nakakausap mga kagala kahit paano, nakukuha din sa tiyaga. Kaya thank you Lord. Sabi nga kapag may mga bagay talagang gusto ka, wag mo lang tigilan kahit paano. Nauunti-unti talaga natin yan. Okay, yun lang mga kagala. Hanggang dito na lang ang pag-share ko sa inyo sa paglilipat namin at paggagawa ng farrowing ni Di. Sa paglalagay ng farrowing ni Di para kay Marites. At itong aming mga biik ay pagkaisang araw. Naghihintay-hintay lang kami ng budget para sa kanilang kabilang kulungang pitak na gagawin namin doon. Okay mga kagala, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye! Nakaabang ng aking papakainin. Ingat kayo lagi mga kagala.